Ayun. May kasama tayong AI. Hindi, ano, moralist. Moral. Mayroon tayong bisita, isa sa fan favorite natin. Sama natin si Doc Luke. Naka-publish na to sa guest speaker natin lagi to sa sa website. Well, ano bang Doc? Ano bang baon mo dyan? Paano lang, title ng ating usapan. Moral and character development. Ang bongis naman talaga. Gets nyo naman na siguro yun. Moral Kung pala, ano yung may M magiging- pala. Akala ko wala. Teka, huwag na natin patagalin to, no? Tara, umpisa na po natin itong usapan ngayong araw. Ako po muli sila nun. Ako po si Russell. At ako naman po si Luke. At ito ang Tamang Usapan. Usapang Sapang may tama. may tama. Ayan, Doc Luke, nakikita ko dito mayroon kang moral and legal. Sige, go. Ayun, bago ako mag-start, may tanong muna ako sa inyo. Pwede ba kayong sige, hindi. Obliged na lang kayo magbigay ng isang event o situation na naipit kayo sa moral dilemma or pwede ring legal dilemma. Halimbawa, umpisahan ko sa isang example, yung pagbibigay ng limos sa pulubi. Kasi alam naman natin na walang masama sa pagbibigay ng limos sa mga pulubi. Pero meron tayong batas na anti-mendicancy law, which is hindi ka pwede magbigay ng limos sa pulubi kasi parang it's tolerating daw. Hayaan na lang sila manlimos pero hindi sila kikilos. So, sometimes naiipit tayo sa moral dilemma. Kayo, may mga example ba kayo? Pwede ring abortion or ano? Siguro ako, hindi personal, pero nakita ko na parang theoretical na example. May ibang mga mga states na kasi ngayon, di ba, na nilegalize yung assisted suicide. Of course, marami pa rin na hindi siya legal. Pero Yun nga, mayroong mga legal siya cases sa ibang na bansa. paano kapag a friend of yours o kaya mahal mo sa buhay, no? Kuwari asawa mo. Tapos talagang nakita mo na hirap na siya. Tapos nagsabi siya sa iyo na can you assist me in passing from this life? Illegal doon sa sa state kung nasaan ka. Well, the question of morality is also another topic doon sa issue na yun. No? Pero in a way, that's no? Parang moral yun eh. Moral dilemma. Will you help kasi friend mo yun o mahal mo sa buhay yun? O will you stand by dun sa moral imperative at sa legal imperative? Pangahawakan mo yung principle. Ako naman siguro hindi directly experience pero it's an observation, especially in government work. Yung culture of silence. Yeah. So aware ka na minsan aware ka o nababalitaan mo na somebody is engaging in unbecoming activities or inappropriate activities, rather inappropriate transactions, dragging the government to a bad reputation. Pero while you yourself alam mo meron kang commitment sa truth, tapos yun nga yung mga civil servants meron silang civil service pledge na hindi ako makikisa sa anumang uri ng katiwalian sa pamahalaan, bagkus ay isisiwalat ko ito sa angkop na pamamaraan. So every Monday nagte-take sila ng oath. So may ganun silang Pero ginagawa ba talaga commitment. Pero yun na nga kasi nga moral versus legal, it's the moral thing to do na i-expose yung katiwalian, pero at what cost? So for fear na gantihan ka o
gantihan, either ma-threaten yung buhay mo or ma-threaten yung career mo. Since gusto mo mag-retire ng mapayapa, ayaw mo ng kaaway, ayaw mong ma-drag sa mga kasuhan, so nananahimik ka na lang. Whether it's moral or legal, nasa crossroads yung isang tao, ang ginagawa na lang nila, they ignore until it becomes a culture. To the point na pag may mga bago nang dumating, yung SOP becomes really an internal policy o unwritten rule. Tapos yun pala all this time mali. Dahil matagal na nahimik yung mga naka-observe and ayaw lang nila ng gulo, hindi nila pinakailangan. So yun, Yun nga, probably. parang hindi bagay, no? Kasi meaning ng SOP, syempre standard operating procedure. So naging standard yung mga ganyang kalokohan sa operations. Parang nagiging negative yung connotation nung word na SOP. Oo. Well, iba. Ang alam ko iba yung SOP pero sige. Parang ano yun, special. Special order of preachers. Hoy, sakto, piyesta. Sige, go, Doc. Solo, yes, Doc. Anyway, so ano ba yung importance ng ano ba yung nature ng ethics? Nandun lagi yung question na, should I? Dapat ko bang gawin to? Or hindi? So, may something na nagdidikta sa atin, no? When it comes to right living and good moral character. Sabi nga, education is the harmonious development of the whole man. Pero hindi ibig sabihin na kailangan mo ng formal education para matutunan natin kung ano yung tamang pamumuhay o hindi. Sometimes natututunan natin yun sa environment or nature na rin kasi ng tao. Alam natin na there is something wrong dun sa isang action natin. Teka, Doc, look, does it mean, kasi pwedeng may mag-argue na, paano kapag yung tao, yung kanyang environment, iba yung ethical, yung value system, for example. So does it mean na relative lang dun sa kinalakihan niyang environment yung good moral and right living ng kanyang character? Or meron pa rin tayong matatawag na objective na values ba? Actually, yan yung tinatanong ko sa ano so dito po yung nagtatapos ang episode ng ano ba Tamang yung sagot Usapan. Ano yung sagot ng simbahan pagdating sa halimbawa? Yung isang tao, lumaki siya sa, halimbawa, paligid niya, puro kasamaan yung nakikita niya lagi. So, nagiging norms na, yun yung norms ng society niya. Mako-consider ba yun as evil? Or May problema dun sa tanong mo, Doc. Ang premise ng tanong mo, kung isang bata ay lumaki sa isang environment na puro kasamaan, una, sino nagsabing masama? Kasi kung yung masama, outsider, yung nagsabi na masama yun ay outsider dun sa environment, ano yun, hindi yung honor yun kung relative yung understanding natin ng morals, yung para sa taong yun na kinamulatan niya yung gawaing yun, mabuti yun para sa kanya. Sabagay, kasi ang Nape-perceive na nag-define, masama. ang nag-define na masama, outside force, di ba? No, tulad Oo nung nga naman, tama. yung isang classic example dyan, yung cannibalism ng ibang mga indigenous peoples, mga aborigines halimbawa sa Papua New Guinea. Tapos yung infanticide ng ilang specific culture sa Antarctica. Sa kanila, moral yun. Hindi yun problema, hindi yun masama kasi it's what they were doing as part of their culture. Kaya ang tanong ni Lennon, teka, baka may objective morality, baka may objective way to look at things kasi baka all this time, hindi lahat ng nakasanayan ng culture ay kapantay ng other culture. Therefore, by being objective, may mga cultures na mas superior. Pero hindi dahil political o dahil white sila o European sila o
o Kristiyano sila, no? Kasi yun yung argument ng mga tawag diyan ng sa ethics din, no, sa political ethics. Yun yung ina-argue nila na hindi bakit ina-impose sila ng mga Europeans yung kanilang white, nationalist, Christian culture. So, it's something na you have to consider. Kung kukuti-kutiin mo yun at ihihimayin mo yun, after all this time hindi naman pala siya talaga white, hindi siya European lang, hindi siya Christian lang. So, it's something deeper. So, to answer yung sinasabi mo, maraming nag-o-offer, eh. So, halimbawa si Kant, yung deontological ethics. Ibig sabihin nun is tayo ay bound by duty. May duty tayo as members of the human family. Number one, to be always directed or oriented towards the truth. The truth is that, objectively speaking, the truth is that everyone is living. So dahil for whatever conditions na meron dahil merong human life, so yung inclination din natin, yung action natin is towards promoting human life o human flourishing. Therefore, any kind of action na mag-e-endanger ng buhay ng ibang tao o ng buhay natin is not considered as moral. Kasi nga, ang duty natin is towards life, eh, and our basic human rights, human values. Parang gano'n. So, in a way, may objectivity. Pero still, yun nga, embattled tayo sa generation natin ngayon na umusbong din yung relativism. Teka, baka yung tama sa akin mali sa'yo at yung mali sa akin tama pala sa'yo, eh. May gano'n na tayong issue. Oo nga 'no, naisip ko lang, paano kung halimbawa sa isang culture na yon na naging norm nga nila yon, halimbawa let's say yung cannibalism. So wala silang concept na bawal pumatay. Ano yung masasabi ng simbahan tong kasalanan ba yun o hindi? Kasi wala pa silang ano, eh, kumbaga hindi law sa kanila na bawal yun dahil wala pang nagre-reveal sa kanila or 'di ba ang divine law naman kasi, revealed sa atin through scriptures. O sila na walang background regarding doon. Not necessarily kasi divine law is best expressed in natural law. And natural law will teach us that kaya nga natural, eh, nature, eh, tapos i-apply mo human nature. What is basically the foundation of human nature? It's human life. So kung wala silang legal framework, hindi rin yun i-excuse sila para i-ignore yung natural law. Kasi yun nga ang issue nga kung i-apply natin kesyo divine law, marami na nga mag-a-argue na bakit religious, ba't ginagawa niyong religious? Eh, di balik tayo sa neutral, doon tayo sa natural. So yun yung ano dun. Tsaka sinasabi nga ni Fulton Sheen, yung mali, kahit gawin niya ng lahat ng tao, kung mali yan, hindi yan magiging tama. At yung tama, kahit hindi yan gawin ng lahat ng tao, tama yan, hindi yan magiging mali. So ganun. Siguro just to ano lang din, to contribute 'no, ano ba ang ano ng simbahan. Kay Russell kanina gawin nating neutral, sige akin naman punta ako sa kabilang extreme 'no, yung ano ng simbahan pagdating sa moral life 'no. Morality is not the core message of Christianity 'no. Of course, we know that the core message of Christianity is Jesus Christ 'no, the salvation of Jesus Christ, the Son sent by the Father and through the Holy Spirit saves the world. Ngayon, as a consequence, yung morality, no? Consequence 'yun ng ano, ng grasya ng Diyos, yung ating moral choices. Anong importante para sa Kristyanismo? Ang importante para sa Kristyanismo ay yung tinatawag na fundamental option. Yung fundamental option sa moral theology, it describes a person's basic lifelong orientation towards or away from God, determined by a deep total commitment of the will 'no, na makikita natin sa kanyang actions, yung mga choices niya, sa kanyang buhay 'no. Now, dun sa ating theoretical na
idea, no? Paano halimbawa yung mga cannibalistic culture, no? Of course, one may say na ad intra, no? Seeing it from themselves, it is neither right or wrong kasi yun talaga lang yung kinalakihan nila eh. Pero Christianity will say na it is still evil. They just don't know it. Kasi we know it because it is revealed to us. However, of course, although they do not know it, no, they still, in the most basic of senses, meron pa rin silang instinct ng importansya ng buhay. Although hindi ng buhay ng ibang tao, pero yung buhay ng sarili nila. Which is yung natural law na sinasabi ni Russell. No? So, it is revealed, yes, pero it is still very connected to the natural law. The job of the church, no, in the evangelization is to illuminate these cultures about this morality. No? Hindi lang Christian morality but also from um natural law, no? Anyways, ano lang 'yan. Kung mayroon kayong dagdag na idea sa discussion natin sa morality, comment lang kayo. Tuloy mo na, Doc Luke, yung inyong discussion. Kasi yung morality refers to the quality of goodness or badness sa isang human act. Sabi nga, ang foundations daw ng moral life is of course, number one, yung the being. Remember yung sinabi sa scripture na, thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, and with all thy mind. So, yun yung first and great commandment, diba? And the second is the others, which is thou shalt love thy neighbor as thyself. So if you love God above all else, susunod doon lagi yung pagmamahal mo sa kapwa mo eh. Kasi you see God in the image of your neighbor. Oh, very Levinasian yun. Ang ganda nun. Well, sa isang side ng philosophy, merong argument na una, who or what is God? Why would belief or sabi mo nga, why would love of God be a moral consideration? Kasi halimbawa nga daw, not necessarily atheists, pero basically, yun din yung argument ng mga atheists sa morality na yung 10 Commandments for example, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang makikiapid. Itong mga bagay ito, universally bang ito ay batas at nakita ito ng Diyos kaya sinabi niyang huwag itong gawin? Or ito ay bawal gawin dahil sinabi ito ng Diyos? Ulitin ko lang para hindi nakakalito. Yung best example nga, yung halimbawa, huwag kang papatay. Yung huwag kang papatay ba ay universal rule siya? Na applicable siya sa buong mundo, sa lahat ng merong human presence? At dahil ba doon, nakita ito ng Diyos na universal, kaya ginawa niya tong utos? Or ito ay naging utos dahil ito ay sinabi ng Diyos? Kasi nga, kung yung pangalawa, yung option na number 2, thou shall not kill is something na naging moral code dahil ito ay inordain ng Diyos as a commandment. Paano yung hindi nagsusubscribe doon sa faith, sa ganung faith? Kung hindi siya Christian o hindi siya Jewish o hindi siya Islamic. Kasi halimbawa yung Buddhism, wala silang notion ng deity. No? And yung number 1 problem naman, kung universal issue siya, universal code siya na applicable at inadapt lang ng Diyos o ng religion, ibig sabihin, as they argue, hindi na kailangan ng Diyos kasi applicable naman pala universal. So yun yung isang issue dyan sa moral consideration dyan. And yun, yung others. And again, tama ka rin naman sa part na yun. Kung yung foundation mo ay yung God, that the being, it follows, everything follows. So, ganun ka-tricky yung moral debates when it comes to
religion and biblical foundation. Sige, halimbawa kung tatanggalin natin yung concept ng religion and ng God, let's say yung mga atheist. Kasi kung wala ring moral foundation sa mga atheist, walang harmony sa mundo. Magiging chaotic, 'di ba? Kasi let's say halimbawa, kunwari i-declare ko na atheist ako and hindi ako naniniwala sa pumatay ako kasi iniisip ko wala naman akong magiging kasalanan dahil nga di naman ako naniniwala sa Diyos. Pero hindi nila ginagawa. So there is something within them, yung conscience, yung nagdi-dictate na hindi ko dapat gawin yun kasi alam ko na I might offend someone or yun nga, pagka pumatay ako, makakasakit ako ng kapwa ko. Actually, yan yung dun sa dilemma, no, na what if kung ito ay divine command lang, paano yung mga hindi naniniwala sa Judeo-Christian God? Well, the Judeo-Christian will say na even though they do not subscribe to him, they are still under his law kasi nga there is only one God. Kahit na hindi mo siya kilalanin kasi ibang bagay yung pagkilala sa kanya, ibang bagay yung nasasaklawan ka ba ng kanyang batas kung nag-e-exist talaga siya. And for the Judeo-Christian, of course he exists, no? So, yun ang magiging sagot ng believer doon sa dilemma na yon, no? Kasi nga yung other dilemma, hindi pwede yun, hindi yung matatanggap ng ng Judeo-Christian kasi it hindi naman dahil sa ang Diyos ay importante lang dahil para maging parang stopgap, parang security lang para sa morality. Pero we can also say na ang Diyos or rather ang Diyos ay nakita lang niya na merong something na universal kasi God himself is universal, no? So pagka sinabi mo na ito universal to, something na as great as God, ibig sabihin medyo contradictory, no? So yun lang. Hindi, maganda rin yung sinabi mo, Lok, yung sinabi rin yun ni Fyodor Dostoevsky. Without God, everything is permissible. So, kung walang Diyos, kung wala talaga as in yung mismong being ng Diyos and everything is permissible, walang order, walang kaayusan, walang mabuti, walang masama. And that's very dangerous, maging anarchy yung society natin. At the reason and the very fact na hindi naging anarchist yung society only proves din na merong Diyos, meron talagang Diyos. Kasi may social order eh. May May moral order, yeah. may moral order, may social order, tapos meron pang overall na order among creation. Yeah. Sabi nga ni Cara David sa isang video niya, ang Diyos laging nandyan lang pero nasa pinaka deep within your heart. Pero nasa iyo na kung papasukin mo siya sa buhay mo o hindi. So parang ang pinipicture niya kasi doon is may nakita siya sa isang simbahan sa Pampanga na si Christ nakatayo doon sa labas ng pintuan. Pero yung pintuan na yun walang doorknob. So nasa iyo kung papasukin mo siya o hindi. Pero nandiyan lang siya. So he's always there. So parang sa conscience natin, kahit i-deny man natin na may Diyos o wala, pero nandiyan siya, present. Idol mo talaga, Luke, mga David, no? Pero that's very Augustine. Yun yung ni Agustin. Sabi niya, well, dahil nga nung obispo na siya nun eh, kung saan pa ako nagpupunta, kung saan ka magpupunta, hindi mo na kailangan lumayo. You just have to enter into the deepest recesses of your being, of yourself. And there, God is waiting for you. Ayun, yung norms ng morality kasi, yan yung standard of right and wrong sa human acts. The reason why certain acts are morally right and why certain actions are wrong. Siguro di ko na ipaliwanag yung determinants or sources ng morality dahil nakuha nyo naman yan sa ethics before. Paliwanag mo pa rin, baka yung mga nakikinig hindi naman nakakuha ng ethics before. Sige, may tatlong determinants ng morality. The agent, siya yung
doer of the action o yung sarili mo, ikaw ang principal ng action. Then, second is yung object. Ito yung what of an act or yung action na ginawa, action or deed na ginawa. And the end of the agent, which is the intention, yun yung why of an act. Kung ano ba yung motive mo or purpose mo sa action. Is it good? Is it bad? Ano ba yung intention? So, yun lang naman. Yan ang comment ko diyan. Sinabi ko 'to sa sa klase ko, nagtuturo ako sa college. Sabi ko, I would like to believe that all my students have the best intentions as to why they are studying. Sabi ko sa kanila, in a way na parang dialogue. Ako naniniwala ako lahat kayo ang intention niyo ay mabuti kung ba't kayo nag-aaral. Iba gusto personal growth, iba economic para mapaunlad yung parents nila, mabigyan ng magandang buhay. Pero sabi ko, pero yun nga ang problema natin class, yung intention kasi hindi yan nakikita. Ang nakikita natin, ang nakikita ko lang as your professor, as far as your studies are concerned, yung action niyo, yung performance niyo. So kung sabihin mo sa akin, "Sir, kaya ako nag-aaral kasi gusto kong mag-excel." Pero hindi ka pumapasok, hindi ka nagpapasa ng requirement, bagsak ka sa quiz. Kahit gaano kaganda yung intention mo, hindi ko yun makikita. So hindi ko yun ma-evaluate. Ang pwede ko lang ma-evaluate, which is applicable sa morality. Ganun din eh. Kung isang moral action, sabihin mo, wala po akong masamang intention, mabuti lang intention ko. Naka-harm ka halimbawa kung hindi man physically, naka-harm ka ng reputation ng kapwa mo tao. Ang i-evaluate dun whether it's morally right or wrong, whether it's good or bad, or even if it is legal or illegal, is yung action mo, yung performance mo, hindi yung intention mo. So mas malala kung masama pa nga yung intention mo kasi ibig sabihin nun, pinagplanuhan mo. Like murder, kaya 'di ba yung murder kailangan premeditated siya, na may intention ka talaga, plinano mo. Kinonsidera mo sa isip mo yung yung pag-commit nun. So, yun So ang diyan aking papasok actually yung yung moral principles based dun sa circumstances. Yun, yung nabanggit mo kanina. Halimbawa, an evil act can never become good by a reason of a good intention. Kahit gaano pa kaganda yung intention mo, pero yung ginagawa mo naman is hindi mabuti. Halimbawa, tulad dun, pala absent. So, hindi magiging good yung ginagawa mo kahit pa good yung intention mo. Another is, a good act will never become good by a reason of a bad intention. Nagnakaw ka ng 125 million pesos. Ang sabi mo, ang intention mo para bumuti yung buhay mo. Pero ang ginagawa mo, nagnanakaw ka kunwari para sa laptop ng mga teachers, gano'n. Ay, ang gulo. Anyway, hindi, na-gets nyo naman, a good act will never become good by a reason of a bad intention. Yeah. Another thing is, a bad act becomes worse by reason of an evil intention. Kung Exactly. masama yung intention mo, mas lalo lang magiging worse yung situation. And Kung ito, a nagbunga good siya ng act, masamang gawa. a good act becomes better by a reason of a good intention. So, kumbaga, the end doesn't justify the means. Yun, Kunwari, exactly. sabihin mo na, para magkaroon ng security sa barangay, papatayin natin ang lahat ng mga kriminal, Mga lahat ng mga addict. suspect Without due process. without due process. That's a good intention, pero yung act ay evil, no? Or pwede rin naman na ang good act ko ay sabihin natin na magkaroon ng maayos na flood control. Pero yung intention ko doon ay para makakupit ako ng kaunti, 'di ba? Okay, sige. Tapos itong bad act becomes worse by reason of an evil intention. Bumaha ng bumaha kasi nga ninakawan mo. Ayun. So Para yeah. ma-sustain yung luho.
Oo, para ma-sustain yung luho. Good act becomes better by a reason of a good intention. So, like for example, napapakinggan ninyo itong episode na to dahil ang intention ninyo ay maging maligaya kayo. So yun ay good act. So, salamat dun sa dalawang nakikinig. So, so 5 na Good tayong person lahat. kayo. So, sa tatlong masama kami, kayo yung dalawang good. Okay. Ayun, Ito, may isang meron akong props na mga si Lupe. sample dito. May pa-problem solving si Kuya Muluk. An elder brother who puts hot sauce on a cake before giving it to a begging younger brother so that the younger will not ask for more and the elder can have the cake all to himself. So So, nilagyan daw ginawa niya to na ni Luigi sa'yo. May experience ba to? hindi, pero siguro nararanasan to na iba. Grabe naman yun. Hindi, meron pa yan, di ba, yung family computer dati, di ba? Kasi wala naman tayong Usong-uso PlayStation yun kasi dati. mahirap lang tayo eh. So, di ba yung bibigay mo yung controller, pero yung controller hindi naman Hindi nakasaksak. nakasaksak. Akala nung utol mo, siya yung naglalaro. Tapos, ganun pa siya eh. Umiilag pa siya eh. So, yeah. Another example ito. A teenager who is yawning a lot, showing how uninterested she is to listen to her professor. Grabe naman daw. Yung sakit Pinapakita naman daw mo. nung Hindi mo sinasabi directly na tinatamad ka, pero pinapakita mo na hikap ka ng hikap sa klase. So parang sinasabi mo indirectly na boring naman itong teacher na to. Pero minsan subconscious yan eh, yung paghikab eh. Kasi nga dahil reflexes siya. So, So, sa tingin ko, ang akin lang, dyan sa number 2, ang pwedeng mas dapat agent ng morality dyan is yung teacher. Paano niya i-handle yun? Paano niya yun i-receive? Kasi baka nga, halimbawa, paano kung hindi naman alam ng bata na narcoleptic siya, na antukin talaga siya, may sakit pala siya. So, hikap siya na hikap. Tapos, dahil nga routine siya, mechanical, hindi niya napapansin. Tapos wala rin siyang ganung awareness. Yung teacher yung mag-adjust doon kasi mas matanda siya, mas mature siya, supposedly. Kaysa batuhin niya ng eraser. Yung teacher na yung morally wrong doon. Sabi niya, ikaw tarantado ka talaga. Tinutulugan mo ako sa klase. actually, may napanood akong bata. Ang sabi doon, it's not how yung paligid, kung ano yung nangyayari sa'yo, kundi kung paano ka magre-react doon sa situation. Oo. Totoo yan. Paano mo i-handle yun? Halimbawa, yung pare na nagpalayas ng vendor doon, labas! Labas! Dahil sa pare. O kaya yung mga masungit na parang redemptorist doon sa Cebu na pinagalitan kasi naka-spaghetti yata yung nanay nung nagpabinyag. Hindi, wala yung tatay. Kasi Wala yung tatay. tawag dito, single Iba pala mother. kwento nun. Ganun ba? Pinagalitan niya. Diba? So, yun nasa, sa tingin ko lang Tawag sa doon- morality. Tawag doon may anger issues kasi sabi rin sa akin ng isa, nakapagkumpisal daw siya doon, pinagalitan din daw siya. So sa tingin ko, kung ikaw ay nasa position ng power, medyo kailangan mong mag-adjust din sa pag-dispense ng moral obligation, especially sa situation ay hindi naman inferior pero may ascendancy ka lang tulad yan, pari ka, teacher ka, si Doc Luke, alam Ayun niya. nga, dapat sa'yo nagmumula yung moral bata. compass. Eto, may introduce ako sa inyo. So, pag-usapan natin yung Go. Kohlberg's morality. Bago tayo tumungo dyan, actually, meron muna akong gustong ipavisualize sa inyo. Now, picture this. Meron kang asawa. And then, one day, yung asawa po ay diagnosed with stage 4 cancer. And sabi ng doktor sa'yo, merong isang gamot na makapagpapagaling sa asawa mo, kaya lang yung gamot is very exorbitant. No? Meaning, napakamahal daw nung gamot na yon. Ikaw na nasa middle class na tao, medyo mahirap para maka-afford yung gamot na yun. Let's say, ang price is nasa 150,000. So, ang nangyari, nag-solicit ka, nanghingi ka ng tulong sa mga kaibigan mo, sa mga family members,
and relatives nyo, humingi ka na ng tulong sa malasakit center, gumawa ka na rin ng GoFundMe sa internet and all, pero hindi pa rin sapat. Now, andun ka na sa point wherein gusto mo na pasukin yung mercury drug para magnakaw ng gamot na kailangan ng asawa mo. Now, I want to ask you a question. What would you do and why? Nanakawin mo ba yung gamot para masave yung asawa mo o hindi? That situation is called the Heinz Dilemma. Hindi yung Heinz Ketchup. So, tinawag lang to na Heinz Dilemma. Si Heinz, yung lalaking asawa, and yung babaeng asawa niya yung merong sakit na cancer. Anong Ito yung pangalan ng moral babae? dilemma. Pangalanan ba natin? Siguro Laila siguro. UFC. Laila siguro. Laila's Laila. Dilemma. Concertatible. Laila de Lima. Kak. Ang daya bakit si Heinz na may pangalan? Yung babae din. Si Laila. Kung nga magalit yung mga feminist. Inay. So yun. Ito na yung pansit. So, ito yung moral dilemma na ito yung ginamit ni Lawrence Kohlberg para ma-determine yung moral values and yung principles ng isang tao. And sabi niya, yung magiging responses daw ng mga tao na tinanong niya and yung magiging answers nila dun sa question niya kung magnanakaw o hindi would be indicative of their moral reasoning. Ang moral development merong 3 levels at merong 6 na stages. So, eto, pasok na tayo sa Kohlberg's theory. Sabi ni Lawrence Kohlberg, nag-propose siya ng stage theory explaining how moral reasoning develops through structured stages. Yan daw yung pre-conventional level, conventional level, and post-conventional level. Ano ba to? Para mas ma-visualize nyo kung ano yun. Usually yung pre-conventional daw, nasa 3 to 7 years of age. Ang moral reasoning based daw sa reward and punishment. Yung conventional naman, usually nasa teenage years yan. Ang moral reasoning daw based doon sa external ethics. And sa post-conventional, adulthood naman to. Usually ang moral reasoning daw based sa personal ethics. Sa pre-conventional, typically childhood. Sa stage 1, obedience and punishment orientation. Yung behavior daw guided by avoiding punishment. Halimbawa, hindi ako kukuha ng candy sa ref na hindi naman akin dahil ayoko na maparusahan ako. Sa stage 2 naman, ito yung instrumental relativist orientation. Yung moral decisions daw ay based sa self-interest and reciprocity. Tutulungan kita kung tutulungan mo ko. Sa discussion natin, wag na tayo masyadong maging technical sa mga terms na gagamitin natin. Sa lahat ng example natin, gawin natin example yung gamot sa lahat ng situations, yung nabanggit natin kanina. Let's begin with stage 1, pre-conventional. Ang keyword natin dito ay punishment. Kaya hindi ninanakaw ng tao ang gamot ay dahil takot siyang mapanish. So, si Heinz, halimbawa, papasok siya sa mercury drug. Kahit alam niya na mahal yung gamot, hindi niya nanakawin kasi takot daw siya mapanish. Okay, sa stage 2 naman, tatandaan ang salitang exchange or reward. So, yun yung keyword, exchange or reward. Halimbawa, kaya binigyan niya ang kapitbahay nila ng gamot ay para kapag siya naman ang magkasakit, bibigyan din naman siya pabalik. So, sunod daw na level is yung conventional level. Andiyan papasok yung adolescence hanggang adulthood. Sa stage 3, good interpersonal relationships. Yung morality daw is defined by social approval and maintaining relationships. Andiyan yung good boy or good girl. Halimbawa, tatawid ako sa tamang tawiran kasi para sabihin, ay, good boy attitude.
good girl. And sa stage 4 naman, yung maintaining social order. Obedience to laws and authority to preserve social order. Ito yung conventional level, stage 3. Social approval ang keyword. Halimbawa, bibilhan mo ng gamot ang mother ng crush mo para magustuhan ka niya o para maging maganda ka sa paningin niya. No? And sa stage 4 naman, yung law and order orientation ang tatandaan. Example, hindi na nakawin ng tao ang gamot kasi bawal sa batas. In short, law-abiding citizen ang person dito. O, yun. Na-gets nyo naman siguro. Sa stage 5, yung social contract and individual rights. Laws are important but can be changed for the greater good and justice. I remember sabi ng isang senator, sometimes you have to bend the law. Well, I think depende sa context. Hindi rin natin masabing mali, hindi rin natin masabing tama. Sa context ng legality, bawal. Kasi nga may Of course, principle na syempre. dura lex sed lex. The law may be harsh but it is the law. Kung gusto mo, hindi mo i-bend. I-amend mo yung law sa tamang channels. Kaya yun naman yung point ng social contract eh. Wala naman talagang batas na absolute na yun lang. Kasi kung ganun ang trato natin sa batas, marami tayong batas na panis na. Sino ba yun? Ang daming beses na na-revise yung penal code natin. Penal ha, hindi penile ha. Penal. Tapos yung family code natin, 'di ba? Yung point lang doon, it can be changed pero to bend medyo yun, sabi talaga si Tulfo doon. Kaya tinawanan siya nung matanda sa likod, yung committee secretary ng Blue Ribbon. Pero yeah, yun naman yung doon, kaya siya social contract. And it seems na dahil nga post-conventional level, ang dating nga dito ay probably ang aking appreciation dito ay hindi lahat ng tao umaabot sa ganitong stage. Kasi nga post-conventional siya. Usually kasi mas malawak na yung wisdom ng mga nandito sa age na to. Yep. Halimbawa, another is stage 6, yung universal ethical principles. Yung moral reasoning daw nito ay guided by internal ethical principles like equality, justice, and human rights even if they conflict with laws. Sa stage 5, Ito yung mga mulat na. Oo. Kasi, equality, justice, and human rights. Yung problema kasi stage sa 5, statement ni Tulfo, sinasabi niya doon, at times you have to bend the law para daw for the common good. Mali kasi yung pag-contextualize siya nung bending the law kaya siya nadali doon. Pero yun sa stage 6, yun nga, ito yung mga sinasabi natin na hindi siya stages kasi na okay, stage 1 lang ako, so dito lang ako muna. Tapos kapag okay na ako, stage 2 na. Minsan, parang agape, 'di ba, sa stages of love. Hindi siya permanent. So, may time lang talaga na kailangan mong tumindig. Kasi kung ikaw yung nasa stage 6 lagi, nakakapagod, baka patay ka na ngayon. Kasi minsan, kasi minsan, 'di ba, yung halimbawa, what is yung to preserve your own life is good, is moral, 'di ba? Pero to save somebody else's life, halimbawa may nasusunog, pumasok ka dun, you're breaking every kind of wini-waive mo lahat ng klase ng rights mo eh. Even your right to live para magligtas ng kapwa mo. Conflict yun with law, conflict with conventional morality. Iisipin na iba, tanga ka. Lalo kung hindi mo naman kamag-anak eh. But you still did. Kasi alam mo merong may greater values, may greater principles beyond you. Mas malaki sa'yo, mas malaki sa pagka-Pilipino mo, mas malaki sa pagka-Kristiyano mo or whatsoever. So parang gano'n. Yun yung tingin ko na parang ibig sabihin niyang stage 6. Sige, Pero balik hindi natin siya dun sa yeah. context ng gamot. Halimbawa, remember yung term na social contract and individual rights. Example, nanakawin ko ang gamot dahil wala namang magagawa ang batas kung mamamatay ang asawa ko. Or in other words, nalabag ang batas alang-alang sa kapakanan ng kanyang asawa.
Sa stage 6 naman, ang keyword ay universal ethical principles. Ang morality ng tao dito ay nakafocus sa pagpapahalaga sa hustisya, karapatan o buhay ng buhay ng isang tao. Halimbawa naman dito, na nakawin ko ang gamot ng pharmacy dahil mas mahalaga ang buhay ng tao kaysa sa material na bagay. Yun yung nabanggit mo kanina na masasagasaan yung law. Pero halimbawa yung pagka-Kristiyano mo masasagasaan or yung pagka-Pilipino mo. Pero there is something important kasi. There is something greater which is yung buhay ng tao kaysa sa material na bagay. Dito wag tayo malilito sa dalawang stages. Ang stage 5 ay nilabag ang batas para sa kapakanan ng tao. Sa stage 6 naman, pinapakita ang pagpapahalaga sa buhay kaysa sa bagay tulad ng gamot. Na kuha niyo naman. May quiz ba to pagkatapos? Wala may naman. Pero kung gusto niyo May meron. reward. Actually, may nilagay ako mga questions dyan pero wag na. Pwede Nakalagay sa reflection sa PowerPoint. mga ano. In a 1/4 sheet of paper, nakalagay sa PowerPoint, tapos biglang may magtatanong pa estudyante, Sir, 1/4? Ito daw yung mga critics kay Kohlberg's theory. Yung cultural bias, kasi nga yung nabanggit mo kanina, baka para lang sa mga puti yan. Pero hindi naman para sa atin. Oh, German yan si Heinz eh. Si Heinz tsaka si Leila. Heinz Hitler. Heinz Doofenshmirtz. Then yung overemphasis daw sa moral reasoning. Ano pa ba? Underestimation ng emotion and intuition. Tapos universality and inflexibility. Kasi tulad nga ng banggit mo, hindi naman ibig sabihin na dito lang sa stage na to. Pwedeng papalit-palit yan, di ba? So pwede akong ngayon, sa ganitong situation ay stage 1 ako. Tapos sa isang kaso na iba naman ay stage 4 ako kumari. Oh, depende kung ano yung mag-a-apply sa'yo, di ba? Yung magbe-benefit sa sarili. Hindi, tsaka ang personal critic ko naman dyan, yung dahil nga yan eh, sila Kohlberg, tapos yan sila Comte, di ba? Yung sila Auguste Comte. Yung they treat yung religious feelings, yung religious foundation sa something base. Na parang kapag tinignan mo stage 1, basic, so primordial. So parang, kasi dahil hindi ka matalino, parang religious. Ako gusto kong baliktarin yun. Na dahil you have a concept of heaven and hell, that's your deepest moral foundation. Yung stage 1 is actually the deepest. Hindi siya yung shallowest na level ng moral development. Kasi it's something that these are big concepts na it is beyond you, it's bigger than you. Pero you received it kasi, you just received it. It's up to you to develop it. Kaya nga yun nga, hindi nga siya stage. Alam ko estudyante niya rin 'to eh, babae. Nakalimutan ko lang kung sino nag-critic sa kanya. Yun yung critic agad kay Kohlberg diyan eh, kasi parang ginawa mong stages na parang area. Hindi eh. Kasi patalon-talon ka, may mga moral questions na iba yung stage mo. May mga approaches ka na hindi laging stage 1, stage 6 o stage 3. Kasi madalas talaga, especially sa Pilipinas, lalo't ganito. Talagang you are bound to really follow the law kahit ayaw mo. So, paano kung compelled ka? Yun, tulad nun, hindi yun na-address ni Kohlberg eh. Paano kung compelled ka ng culture to really follow the law? Talagang si Heinz, madadali talaga doon. Lalo kung mga safeguards ay hindi pa nga na-consider ni Kohlberg yun eh. Napaka-ideal at perfect ng situation na makapagnakaw si Heinz. Ang daming security guard, ang daming yun, yung ganung factor. Paano kung pinaplano pa lang niya, nakulong na siya? Di lalong Hindi na-consider ni Kohlberg. Dapat ina-anticipate. O kaya kung paano yun, sa pagnanakaw niya kailangan niyang patayin yung guard. Buhay yun, tapos buhay din ibang yung usapan diba? din yun. Morality naman. Oo, kaya nga, yun yung napaka-ideal nun na parang nasa cabinet mo lang din yung gamot na bawal mo lang kunin. Sa Pinas pa, sa Mercury pa ang example mo nakasisigurong gamot ay laging bago.
at nakasisigurong hindi natutulog ang gwardiya. 24 hours yun eh. So kaya Sige, go Luke. kaya rin pinapanood ko sa inyo yung kanina yung yung documentary ni Joey Velasco. Kasi Ilalagay po namin sa description yung sinasabi ni Doc Luke ngayon na video. Hindi namin ipe-play kasi 42 minutes yung maubos yung oras natin. pero yun yung actually yung naging inspiration ko when it comes to morality. May something na nagdidictate sa'yo from within, which is yung conscience mo na kailangan ito yung tamang gawin. Naghahanap kasi ako ng inspiration eh. Paano ko ipapasok yung eto under kasi ng morality, may subtopics na pro-social behavior tsaka empathy. And yung naging inspiration ko nga is yung kay Joey Velasco. Si Joey Velasco is isang pintor. Actually, hindi siya pintor, pero natutunan na lang niya magpinta dahil gusto niya na maging alaala yung mga nakita niya sa isang mahirap na community. So, ito, pro-social behavior refers to voluntary actions intended to benefit others such as helping, caring, comforting, or cooperating. Ang pinapakita dito is yung kung makikita niyo yung picture ng Caring of a Father ni Joey Velasco, ito daw yung dalawang bata na walang magulang, walang ibang kapamilya, and then si Christ lumapit sa kanila na sinasabi na hindi mo kailangan maging kamag-anak muna yung isang tao para tulungan mo. Why not lend a hand? Pwede mo tulungan yung kapwa mo kahit hindi mo kapamilya or mag-share ka kahit kakaunti kung ano lang yung excess na meron ka. I-comfort mo sila. Eto may tanong ako. When was the last time na you did something nice for someone else? How did it make you feel? Pro-social behavior is the broad category of things that we do to help other people. Sharing, caring, showing gratitude, and generally going out of our way to make people feel better. Pro-social acts don't just help others. There are research has found out that doing nice things for other people can make you feel better, help you build up stronger relationships, and decrease your stress. So, nakakatulong din technically sa sarili. So, why don't we do more acts of kindness? Studies show that we consistently underestimate how beneficial pro-social behaviors will be for both the giver and the receiver. Interestingly, pro-social behaviors can also be contagious. Seeing someone else be generous or receiving an act of kindness yourself can make you more likely to pay it forward. Ikaw, nung bata ka, natulungan ka, binigyan ka ng isang pirasong tinapay, and then pagtanda mo, iniisip mo na pag ako naging mayaman, tutulong din ako sa mas maraming mahirap. So yung maliit na tinapay na yun, ang laki nung na ang laki nung naging impact sa buhay mo. Yun yung kumbaga parang naging foundations mo. Gusto kong bumawi, hindi man doon sa nagbigay sa akin, pero makabawi ako sa kapwa ko. I remember nung pandemic, 'di ba? Nagkaroon ng mga pop-up na table na merong gulay kung saan pwede kang kumuha. Yun, yung ganung act of kindness. Kahit, di ba, kuha ka, tapos kung meron kang mai-share, ilagay mo lang din doon kung ano yung excess mo. And nagulat na lang tayo na dumami yung ganon sa iba't ibang lugar. So, contagious yung act of kindness. Nakakahawa, di ba? Especially sa ating mga Pinoy na meron tayong concept ng utang na loob. Although hindi naman obliged na magbigay ka pabalik, pero alam mo sa sarili mo na gusto kong bumawi dun sa taong 'to. So, yun. Uy, pero, And ano pa ba? naa-alter na yung value na yun, in the latest in my latest experience yan sa utang na loob. 'Di ba supposedly nga kasi is debt of gratitude. So, meaning tinatanaw mo na ikaw ay pinakitaan ng mabuti. Ngayon parang, well,
depende sa inyo kung ano yung tingin niyo dun. In a way sa'kin ang tingin ko parang nare-refine na siya ng generation ng mga bata ngayon, na make sure na mawawalan ka ng utang na loob. Ibig sabihin ko hindi yung katulad dun sa walang walang hiya na walang pagtanaw, hindi grateful. Ang ibig kong sabihin, hangga't as soon as possible maibalik mo yung favor. Parang ano, I don't want to be indebted to you, parang gano'n. Yan. Halimbawa So, nilibre ka ng nare-redefine yung utang na loob. oo, kasi 'di ba minsan nga yun nga kasi dahil nga nagkaroon siya ng negative na effect. Halimbawa pinakitaan ka nga ng mabuti, ngayon gagamiting leverage sa'yo para hingian ka ng pabor na posibleng labag sa loob mo pero gagawin mo para sa kanila. Madalas yan sa korapsyon nangyayari. Pero ngayon nga, dahil nga kahit gaano kaliit lang ang isang pabor, ibalik mo agad para wala kang utang na loob. So yun yung medyo development. Halimbawa nilibre ka nga ng pamasahe sa jeep ng ₱20. Tapos halimbawa, nung pauwi niyo tricycle naman kayo, kahit ₱15 lang yun, at least ikaw na magbayad sa inyong dalawa, quits na kayo, parang gano'n. So ang point lang, nabalik mo agad kesa para kang umasa lang at namburaot, yung parang gano'n. Or halimbawa, meron pa yung mga magulang ngayon, 'di ba, na pinaaral kita, dapat pagka nakatapos ka, bumawi ka sa pamilya, which is hindi naman obliged na bumawi dapat, pero yun ang nangyayari sa culture natin. Ayun nga yung ano, yung nakakalimutan yung voluntary actions 'no. So may utang na loob ka, yung pagbawi mo voluntary yun. Hindi siya supposedly, expected. Kasi yun sa kultura natin, eh. Kaya yung sinasabi ni Russell kanina yung kailangan mabayaran ko agad kasi expected ba't bawiin mo, eh. Or yung ding expected na parang yung sinabi mo, "Look na pinag-aral kita, naghirap ako ng ilang taon para sa'yo so kailangan mong bumawi." Kung babawi ako bilang anak, akin yun, voluntary yun dapat na ano, hindi ko duty yun, pero tama yun, hindi ko sinasabing mali yung pagbawi. Pero tama yun, pero hindi dapat na maging duty ko na para bagang 'pag di ko ginawa ay puwede na akong ikulong, 'di ba? Ayun, ito yung sinasabi ni Russell, yung example nung athlete 'no? Kay Carlos Yulo halimbawa, ang problema nga nun hindi ka makukulong pero tignan mo naman yung effect nung gano'ng action nung nanay ni Carlos Yulo, nakalimutan ko na ang pangalan, pero yung point nga, na-trial naman si Carlos Yulo sa court of public opinion. Keso yun sa mga medyo titas of Manila na medyo matanda na parang, "Walang utang na loob, babagsak ka din sa iyong minsan nga actively pa nilang sinusumpa yung bata, kawawa naman. Tapos maririnig mo yung other side na all this time pala, ninanakawan lang din naman pala nila ng kita yung bata. Yun nga. So yung pro-social behavior, Si Angelica Yulo. Angelica pa talaga. Madalas talaga yung mga biblical, yung mga ano, yun talaga yung kakaiba yung tama ng ano, ng Luke, si Luke lang ang biblical sa Joel is lying. ay naku, 'di ba? Minsan talaga, may Peter din si Alan. Your Honor, let's go straight to the 10K. point, iko-quote ko muna yung Biblia. Ayan So sige, ito meron din naman, punta naman may tayo critic sa din tayo empathy. diyan, The ability to understand and share another person's feelings is a major motivator of pro-social acts. Yung empathy, ito yung putting oneself to another man's shoes. O yung ilalagay mo yung sarili mo sa katayuan ng ibang tao. Sabihin, Anong pinagkaiba niya sa sympathy, ang empathy? sympathy kasi ano yan, yung awa. Naawa ka doon sa tao na, uy, condolence, o ano, nalulungkot ka doon sa kalagayan ng isang tao. Pero ang empathy is yung pakikiramdam. Alam ko yung nararanasan mo and alam ko mabigat yung nararamdaman mo sa pagkamatay nung family member mo. So,
parang nakikiiyak ka kasama nung isang tao. Hindi ka lang basta naaawa dun sa tao, kundi alam mo yung pakiramdam ng isang tao, nauunawaan mo. The keyword there is yung understand. Eto, may picture ng Hapag ng Pag-asa ni Joey Velasco. Si Christ daw kumakain kasama ng mga mahihirap na hindi siya malayo kasama natin sa paghihirap, sa sa problema, ganon. Kaamoy ng tupa. Hindi siya Ang yung striking Christ sa na akin dito yung yung batang nasa ilalim. Grabe yung kwento niyan talagang Ano makabagbag bang kwento nitong damdamin. batang 'to? Grabe nga yung pagkaano niya, Pre, yung batang yan na kayuko. nasa ilalim kasi yung kinakain nila 'di ba Luke Riles yan? Ay talaga ba? Oo, Riles yan. Pero yan nasa ilalim na bata, yan ay hindi Pinoy. Pinangalanan niya ni Joey na Sudan. Kasi yan ay makikita niyo yan napaka-depressing and napaka-dark ng kasi yan sumikat yan yung picture. Yan ay picture ng isang African kid, Sudanese nga kasi sobrang payat. kaya nga Sudan. Sobrang payat na tapos pre, ang nakakalungkot dun, na masakit, ganyan na ganyan yung porma nung bata pre, tapos may Sa vulture sa sobrang likod gutom niya. niyan. May vulture sa likod niya. That's what made it depressing. Yung vulture, hinihintay lang siyang mamatay para kainin siya ng vulture. Nakaabang. So what made it more depressing kasi yung photographer nun, parang nanalo yata siya dun sa isang contest with the photo. Dahil dun sa photo na yun. Pero hindi kinaya ng konsensya niya. He took his own life. Okay, oh. Oo, Yeah. kasi daw parang kumikita ako ng malaki, ang dami Hindi ko siya tumulong ng bata. napapanalunang reward, samantalang yung bata, ganun pa rin yung situation niya. Yep. And talagang few moments lang daw yun nung bata before Before siya nagsuccumb na din siya sa famine. So, the point is wala nga siyang nagawa dun sa bata. Kaya dinamitan lang yan ni Joey. Pero yung bata dun nakahubad na yun ta's may vulture sa likod niya. It's very it's very deeply dark in a way. Kaya pinangalanan siya ni Joey na Sudan. Ta's yung dalawang nakatalikod diyan, nakasakay yan sa tricycle. Kaya ganyan yung itsura nila. Nakaangkas sa tricycle sa back ride. Pero ang Well, critic mo dun, 'di ba, may nabanggit ka kasi kanina na Yeah. Yung etong empathy empathy, naman, ang sinasabi lang naman dun, halimbawa yung isang political commentator si Charlie Kirk, God rest his soul. Hindi siya eto nga yung isang naging problem din sa kaka-discuss lang natin ng AI nung nakaraan. Hmm, yung misinformation na sinasabi nila na si Charlie Kirk daw ay against sa empathy. Pero actually ang sinabi ni Charlie Kirk actually, hindi ako hindi ako nagsusubscribe sa idea ng empathy for the reason na we cannot really claim na sinasabi nating alam natin ang nararamdaman ng isang tao. Especially lalo na kung physical nga, like kung masakit ngipin ko, kahit sabihin ko masakit ngipin ko hindi niyo mararamdaman. Pero all the more kung mental or emotional or psychological yung pain. Like depressed yung tao tapos sabihin mo na alam ko yung nararamdaman mo. It's very proud to say na alam mo yung nararamdaman ng iba. But rather sabi niya, he prefers sympathy, hindi dahil mababaw yung sympathy, but rather yun yung pinakamaaabot ng human level na sincere na alam kong hindi ko nararamdaman yung nararamdaman mo pero nandito ako for you. So parang yun, hindi yun yung mismong exact words si Charlie Kirk pero yung argument niya plays along those lines na, yun yung pinakamaabot ng human interaction. Kasi hindi mo talaga mararamdaman daw yung mismo na pinagdadaanan nung tao yun kasi siya lang nakakadaan dun. So ang ma-o-offer mo lang is sincere na, "Let me know how to help you." 'No? Pero to say na, "I understand or I know what you're feeling," is a bit daw,
in a way arrogant to say. Superficial. Especially, superficial na. Yung putting yourself into somebody else's shoes, you can do it kasi it's their shoes. Kahit gaano ka ka-sincere or gaano ka sympathetic dun sa tao, you cannot just put yourself into his situation. Kasi kapag dumating ka sa situation na yun, maintindihan mo na iba ka mag-isip, iba ka mag-handle, iba ka makaramdam. So, parang gano'n. Yeah, tama. Di ko naman talaga literal na mararamdaman yung Yeah. especially kung physical yung pain. Masasabi ko lang na valid yung pain mo, ganyan. Pero siguro depende rin sa context. Depende sa context kung ang gagamitin sympathy or empathy. Kasi halimbawa, tulad nung kanina, yung lolo na nagdakaw ng corned beef, na isang delata ng corned beef. Kung ako yung nasa sitwasyon niya, ganon din ang gagawin ko Kung talagang sobrang hirap na ng sitwasyon and gutom na kami. Parang yun yung, maganda naman I think yun yung empathy. Paano pa Yeah. yung lolo na dahil sobrang hirap na ng sitwasyon ng bansa, so pinatay niya yung mga 16,000 o 30,000 na tao kasi sila yung mga masasama sa bansa. Kaawaan ba natin siya? Palalayain ba natin siya? Hindi, ang ano naman diyan, hindi tayo mahihirapan sa again nga, tama ka doon we have to take it by context. Sinabi ni Charlie Kirk kasi iba yung notion ng mga Amerikano sa empathy, na siya ay in a way parang, anong tawag doon? Parang ambisyoso to say that you're really empathizing. Sa Pinoy, hindi tayo mahirapan. Why? Kasi ang core sa psychology ng Filipinos, ang core value natin is kapwa, and kapwa is shared identity. So yung sakit mo, sakit ko. Yung kalayaan mo, kalayaan ko. Yung dusa mo, dusa ko. So karamdaman mo, karamdaman ko. So hindi tayo mahirapan sa empathy. Kasi sabi ko lang, yun yung context na inargue to ni Charlie Kirk. Kasi yung notion na empathy, hindi naman galing sa atin, sa Pinoy. Yeah, it's an American invention. Kaya yun yung inaatake niya doon. Kasi nga, yung mga Democrats, yung mga liberal thinkers sa America, they abuse the word empathy to demand to other people na hindi nagsi-share ng kanilang political agenda to be guilty of their sins against certain race or class or ethnicities, and kaya may ganong complications. Sa atin wala naman, wala tayong ang talagang pinaka-issue natin tulad ng example mo dun sa lolo, class struggle, mahirap at mayaman ang issue. Hindi tayo mahihirapan kung empathy sa Pilipino. Pero dun sa general na principle na American-based, yun yung critic lang ni Charlie. Siguro sabihin na lang natin ang parang masyadong na-abuse yung word na empathy. Especially sa modern language kasi na parang lagi na lang nila ginagamit. Kahit hindi naman para doon sa context na yan. Yeah, oo. O kasi pwedeng lang siya token lang na for my own, sabihin natin political benefit. So token lang na, okay, I feel you. Totoo. Pero hindi Tsaka talaga. minsan nga nako-confuse nila sa sympathy yung empathy. Parang yung pakikiramay, hindi naman yun empathy, sympathy yun. Yun lang naman, paano natin tatapusin to? Ewan ko kasi, ikaw nagre-report. Hindi, siguro yun, lang natin, no? Yung naging usapan natin yan. So, yung morality na bukod dun sa progress, yung stages, kumbaga, nagano ka rin ng ng mga linya na does the means or does the end justify the means and everything like that, no? And then, ito na nga, kasi nag-usapan natin yung morality, kakambal nun yung empathy. Paano natin ngayon sila tatahiin yung yung dalawang topic na yun, Luke? Kung character oriented ka, nandun yung pagiging mabuting tao. Yung kailangan mo i-hone yung conscience mo
sa morality, di ba? Na, well, of course, Russell will guide us na you also have to obey the law from outside. But also, yung conscience mo, yung law from inside, no? Yung categorical imperative nga kung totoo man yun. Pero ang totoo yung conscience eh. And then, besides that, kailangan mo ring i-hone yung empathy mo kasi nga you are not a lone being in the world. Eh. Mayroong others, mayroong face na gumagambala sa existence mo. Eh. So it's either you commit violence, totalizing that other, o you respect the transcendence of that other. But at the same time, yung relationship ng empathy. Kasi you know that the other is other, you cannot control him, you cannot really know him or her fully, you cannot penetrate her or him, but still, you can empathize dun sa nararanasan niya at the moment, no? And by empathizing, mag-shed light din yun sa ating mga moral choices, I think. Well, ako naman, siguro to synthesize based dun sa discussion ni Luke, yung siguro character development or moral development is all about balancing in relationships. And the first relationship that you have to really secure is your relationship with yourself. Know your preferences, know your boundaries, know your limits, know your strengths, your weaknesses. Kasi once you know what you really want, what you don't want, what you have to do, what is want and what is need, meron ka ng grasp kung paano ka magre-relate ngayon sa labas mo, relationship outside you. So again, balance of relationship means una, your relationship with God. It's very important. Then, kasi from that quality of relationship with God, through your religion, through your spirituality, yun naman yung mag-reflect doon sa yung quality nun, magiging quality din ng trato mo sa ibang tao. Then upon realizing that hindi lang ibang tao yung makakasalamuha mo, but rather you are a member of your religion, then you are a member of society. You will act according. Hindi ka magiging perfect. No? Kaya kailangan maintindihan nga yung limitations. Pero by knowing this, you will know how to act in every situation, kung anong stages man yan, kung Kohlberg yung i-apply mo, or kung ano yung ethical paradigm na pinaniniwala. But ang kailangan lang dyan, yung look sa bahay niya, hindi different sa look sa school. So parang ganon. Parang the Russell in the church is not different from the Russell in the workplace. Otherwise, kung may disconnect doon, kaka-identity crisis ka, magkaka-moral dilemma ka talaga. Yun, balanse. Balanse sa sarili yung simula talaga. Pag balansado ka sa sarili mo, susunod-sunod din yung dun, yung kasi, well, yung understanding dun na inuna mo kasi yung Diyos siyempre. Kaya nga love of God muna, then love others as yourself. So, sa akin, ang closing ko is kapag ka morally well-founded ka or buo yung morality sa loob mo, magiging mabuting tao ka. Isa sa naging inspiration ko na napanood pa is yung Radical Love ni Cherry Pie Picache. Ito yung pagpapatawad niya doon sa taong pumatay sa nanay niya. And napakahirap yun, di ba? Mahirap magmahal ng isang tao na nakagawa sa iyo ng kasalanan. But kung merong moral compass sa sarili, madaling magpatawad. Pero hindi ko ibig sabihin na na tayo mga Pinoy patawarin na lang natin yung nagnakaw sa atin na billion-billion sa corruption or pumatay ng ilang libong tao. Kundi po yung concept natin ng pagmamahal sa kapwa. Alam natin kung paano pakikiramdaman, uunawain yung sitwasyon ng ating kapwa. And lagi natin pakikinggan yung sinasabi ng conscience natin. Is it right? Is it wrong? So, yun lang naman. Ayun. Yan. Thank you. Thank you, Doc Luke. Meron ka bang Doc Luke? Meron ka bang message
tanong sa ating Yun na mga yung closing remarks. listeners na baka may pa-quiz ka. Mag-iwan quiz pa na tayo lang. ng reflection sa kanila. Di, Ikaw bahala. Kay wala Jane, akong maisip na na reflection question. Kayo, baka may naiisip kayo. Ano na lang siguro, comment kayo. Ano ba yung mga ninyo? Are you in favor dito sa present ni Doc Luke o meron Oo. kayong ibang moral philosophy? At bakit sa Hindi tingin kayo nyo pabor immoral si sa Russell? empathy? Diba? Maraming magko-comment. Anyways, kung nandito pa rin po kayo, maraming salamat sa pagsama sa amin sa pagtutok, no? So today we have discussed about empathy and morality. Hopefully you've enjoyed it. Kung meron pa kayong ibang mga topic like this na gusto ninyo na ating pag-usapan, please inform us. You can always message us on our socials. You know it na already by heart. And of course, you can always send email to us, no? tamangusapanpodcast@gmail.com. And of course, sa ating website, no? tamangusapanpod.com, no? So anyways, yun po. Maraming salamat ulit at kita-kita tayo sa susunod nating episode. Ito po muli si Lennon. Ako po si Russell. At ito naman po si Luke. At ito ang Tamang Usapan. Usapang may tama. Galing nung gumagano. Bye.